tayo nakabase. Yun o siguro. Kaya sige mag-fake news lang ng mag-fake news. Paulit-ulitin mo lang ang pagpe-fake news, okey lang yan. Eh, bakit? Baka hulihin tayo. Okey lang yan, hindi sila aabot dito, hindi nila tayo kaya. Pero kapagka na-Interpol kayo, 'no, malamang sa alamang yung mga naghahagilap daw di umano ho, mga kababayan, dito sa taong 'to, eh, baka bigla hong mga sumaya. Kasi ang dami ko hong nakikita sa totoo lang na mga, nagla-live sa Facebook at inihahayag nila kung ano yung, pagkatao nito. Pero wala ka naman ho talagang makukuha mga bossing, eh. Wala kang makukuhang maganda mga kababayan doon sa mga vlog niya. Yung tipo bang makikisali sa political vlogging, magkokomento, magkokomentaryo sa political vlogging mga kababayan. Naku, puro mura lang po, puro panghahamak, panlalait sa itsura nung kanyang tina-topic. Pero yung kung sasabihin mo, ano ba maririnig natin dito patungkol sa politika? Wala. Yung kay Ellie lang, eh, kay Madam Ellie lang, itinapik niya si Madam Ellie, pinapaliwanag ni Madam Ellie, yung sa impeachment ni Sara Duterte. Puro ang sinabi niya, puro ang reply niya o puro sagot niya, eh, puro panlalait, eh, 'no? Kesyo daw hindi na po makahinga si Madam Ellie habang ibina-vlog si Duterte, kesyo baboy daw, oh, eh, Diyos ko akala mo hindi 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 gano'n. Akala mo, ang payat-payat, akala mo ang ano, ang tikas-tikas ng katawan. Kahit magtuwad baliskad, wala ka mga sapat, wala ka magawa sa akin. Hindi naman Oo. NBI, wala daw kayong magagawa sa kanya. Yun yung sinasabi nitong DDS vlogger. At eto pa ho mga kababayan. Naalala nyo, siya yung nagpasimula, nagpakalat na patay na daw ho si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, may bago akong bersyon na naririnig sa kanila. Oh, may narinig kaming pag-uusap ng mga tao na nakapaligid sa kanya na meron daw silang kamukha niya talaga nga pinsan. Itong storya nga to, naputit. Sa ibang ano naman po, sa ibang dimensyon naman po uutuin yung mga DDS, mga kababayan. Ay, hindi kasalanan din ho kasi ng mga DDS yan. Nagpapahalata sila na mga utu-utu ho sila eh. Di ba? Nagpapahalata ho sila na madali po silang utuin mga bossing. O biruin mo, hindi umubra yung patay-patay si BBM. Hindi umubra yung stage 4 cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, gustong palabasin na yung nakikita ninyo, kamukha ni BBM yun, pinsan ni BBM yun. Si BBM talagang nakaratay na. Gusto pang lumusot. Gusto pang ilusot yung sarili. No? Umamin nung isang araw, ano sabi? Nabudol po tayo. No? Doon sa mga pa-St. Luke's nila. Nabudol. Naniwala po ako. Dapat po sa susunod, mag-aanalisa na tayo. Hindi eh. Kung may platform kang ganyan, kailangan mo, pagka research mo, pagka narinig mo, hahagilapin mo talaga kung totoo ba yun o hindi ho. Bago ka magpakalat diyan sa mga followers mo. Palibhasa, yung mga DDS, yung mga followers nila, madali pong mauto. Kaya banat lang sila ng banat. Kung ako DDS, isa ako sa magkakaso dito eh. Oo, kung talagang DDS ka at talagang gusto mo malaman ang katotohanan, hindi ka papatol doon sa mga fake news na mga ganyan. Uto-uto ang tawag sa iyo kapag ka ikaw pumapatol ka sa mga fake news at pinapaniwala mo yung sarili mo na totoo yung mga fake news na yon. Uto-uto ang tawag sa inyo nun. Kaya nga 'di ba sabi ni Topacio kanina, kaya tayo tinatawag na mga uto-uto eh. Dahil uto-uto naman po talaga yung mga yan. itong storya ang story ganito, matagal na ni sa 1986 pa lang. 1986, 1999 storya na ni na siya ay may pinsan dalawa. So ano ibig sabihin? Na yung nakita doon sa kung saan man yung pagtitipon na yun, araw ng kagitingan,
pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. At si Pangulong Bongbong Marcos ay nakaratay na o nakapreser na kagaya nung sinasabi ninyo. Ibang klase kayo. Ano? Buko na. Buko na. Gusto pang lumusot. Na nagapakuno-kuno na siya ay si Bongbong. Yun ang story. Ang Nagpakuno-kuno. Na nagpakuno-kuno na siya ay si Bumbong. Diyos ko po. Anyway, mga kababayan, lumulusot. Di ba? May nakita ako. Ito ay post nung kaibigan natin na si Mima Alicia. Nakita ko lang ho, mga bossing, no? Not sure kung totoo ba to, pero madami nagsasabi, wanted daw ito, madami nagsasabi, pok-pok daw, madami nagsasabi, na madami daw sinagasaan ito. Ngayon, nakita ko ho ito, mga kababayan. Kayo na ang magsabi sa akin kung totoo ba o hindi. Ang sabi ho dito, FBI, biruin mo, FBI. Di ba? Federal Bureau of Investigation, mga bossing. Estados Unidos yan ah. O, Dubai Police asked to probe Ilongga vlogger. At ito po hindi ho ito bagong gawa. Kasi nakita ko, nakapost na ito, kung di ako nagkakamali, 2024 pa o 2014 pa ho. Mga bossing. FBI, Dubai Police asked to probe Ilongga vlogger over investment scam. The Federal Bureau of Investigation, and the Dubai Police General Headquarters have been asked to investigate an Ilongga vlogger for allegedly duping her followers on social media by luring them to invest in her jewelry venture, which turned out to be a scam. Baka ito ho yung sinasabi nung iba nating kapwa Pilipino. No? Na binablog daw nung mga best friend nila, kaibigan niya, at sinasabi na madami daw pong na-scam ito, mga kababayan. Authorized na sila magtikal, ga-renew sila yearly sa lahat ng Loylo. Ano yun? Sabi ni Gerardo Ramirez. Sabi ni JJ Bar, legit daw ho, mga kababayan. Aba, baka kaya ganun. Kaya tumapang NBI, itong vlogger na ito. Kasi nga, dati pa, 2014 o 20, kailan pa yung nakita ko, yung petsa na yun? Baka kasi 2014 pa lang, wala pa, hindi nyo pa din na-arresto o hindi nyo pa din nabibigyan ng hustisya yung mga nagrereklamo dito. Kaya malakas ang loob ho. Kaya kung sabihin niya, papagod na sa akin ng NBI, burgis na naman, ganito naman, bornik na naman. Kaya patuloy-tuloy lang siya.